Ganoon na Commodore, question ko lang po ay bakit naging persistent ang China no, sa sa pag-create mga kagatan sa ating sa mga island natin. Ano po kaya ang naging dahilan nila kung bakit sa ganun ka-intense na ng mga kalaki na maagaw o structure sa ating mga kagatan? Well, the island reclamation, the island building of the Chinese government starts way back in 2013. No? Ang pinaka-objective naman talaga nila dito ay makapag-establish ng mga naval and military bases para ma-dominate nila ang buong South China Sea. I think it's not fair to say na sabihin natin mas naging persistent sila sa pagkakandak ng small-scale reclamation dito sa may gawing West Philippine Sea. Dahil so far, since naging Pangulo naman si President Bongbong Marcos, wala naman talaga silang nagawang island reclamation. Napabalita lang na meron silang ginagawang pagtambak sa Sandy Case. And then nitong nakaraang Sabado, in-expose naman natin sa may Escoda or Sabina Show. But it doesn't mean na naging successful na sila rito dahil on the early stages pa lang ng small-scale reclamation nila ay na patunayan natin at sabi natin sa international community na ang China meron ng ganitong illegal na gawain and that prevented China from carrying out small-scale reclamation. Atin to! West Philippine Sea! Akin to! Sa grupo po kasi namin, maraming mga conservative po, maraming mga religious people. So, if ever you're gonna tell to them, ano yung mga prayer requests ng Coast Guard, what are the things that we should be praying about regarding the West Philippines, this issue? Alam mo, tinayon ako ng balahibog, so sana ipanalangin mo ko eh. Sige po, mamaya. Ako para sa akin, ang dapat nating ipanalangin ay yung mga frontliners natin. From the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, ang ating mga sailors ng Philippine Navy and Coast Guard, ang ating mga airman ng Armed Forces ng Philippine Air Force na patuloy na lumilipad dito. At higit sa lahat, ang ating mga kababayang Pilipino na mga isda na naglalayag sa West Philippine Sea. Sila ang nangangailangan ng panalangin ng kaligtasan. Dahil alam naman natin na tayo bilang isang bansa ay hindi naghahanap ng maguluhan sa West Philippine Sea. And then, pangalawa siguro, ang kailangan natin pangalalangin si Xi Jinping na sana matauhan na siya na mag-abide sa international law for him to realize na ang gulo sa West Philippine Sea or the entire South China Sea will be prevented kung sakaling they would choose to adhere to the international law and respect the sovereignty and sovereign rights of all nations here. And then third, gusto ko sanang ipa-request din yung mga trolls na sana pagkatapos na nila makabili ng mga bahay at lupa at sasakyan siguro nila sa pangtutol o dun sa mga pro-China trolls na kilalang tao natin na nabayaran na rin ng milyon-milyon para bumaliktad, sana quits na. Suportahan na uli nila ang Pilipinas.